Umaga pa lang ay ramdam na ang nagbabadyang sidhi ng init. Tila hindi na makapaghintay ang araw na ibuhos ang lahat ng silakbo nito sa lupa. Sa gitna ng nagsisimula pa lamang na pag-ingay at pagmamadali ng syudad, mabilis na pinatakbo ni Elena ang kanyang motorsiklong trail sa kahabaan ng pangunahing abenida. Nagmamadali siya dahil sa balitang natanggap mula sa kanyang pamilya. Biglang inatake ng sakit ang kanyang ina at nangangailangan ito ng agarang atensyon. Kahit pananlalambot ang kanyang katawan matapos ang maghapong tungkulin, hindi niya inisip ang sariling kapaguran. Ang kanyang helmet ay mahigpit pa ring nakakabit sa ulo. Ang kanyang unipormeng berdeng kamuplase na sa gisag ng pagiging isang sundalo ay winawagayway ng humahagibis na hangin ng tanghali. Ang masikip na trapiko ay nagsimulang maging hadlang sa kanyang mabilis na paglalakbay. Ngunit sinikap niyang manatiling kalmado, ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa iisang layunin. Sa kasamaang palad, iba ang idinikta ng tadhana. Hindi kalayuan sa isang traffic light, sa isang malaking kanto, napilitan siyang huminto ng biglaan. May isang grupo ng mga pulis na nagsasagawa ng isang sorpresang checkpoint. Agad na nakuha ng isang pulis na may aroganting tindig ang kanyang pansin. Si Berto, isang pulis na halatang hindi opisyal na tungkulin ang ginagawa, kundi naghahanap lamang ng mabibiktima upang hingan ng iareglo o lagay. Isang checkpoint na walang karatula, walang malinaw na mission order, at mga mukha ng mga mamamayang puno ng takot ang tanawing nagpailing kay Elena. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanyang pagmamadali upang umuwi sa inang may sakit, makakaharap pa niya ang isang ganitong klaseng kalokohan. Ngunit muli, wala siyang balak na manahimik lamang at panoorin ang kawalang katarungan. Maingat na ipinarada ni Elena ang kanyang trail bike sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa lugar kung saan isinasagawa ni Berto at ng ilang kasamahan nito ang biglaang checkpoint. Maingat niyang sinuri ang paligid. Walang anumang opisyal na anunsyo ng checkpoint, walang police line, at maging ang mga mamamayang pinahinto ay tila nalilito at balisa. Isang driver ng tricycle ang nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan, ang mukha ay tensyonado. Ilang driver ng jeepney ang makikitang naghihintay ng walang kasiguraduhan. Mula sa likod ng kanyang helmet, nagsimulang mapagtanto ni Elena na mayroong mali. Hindi ito isang ordinaryong operasyon ng pulisya. Walang maraming salita, tinanggal niya ang kanyang helmet at nilapitan si Berto na nooy kausap ang isang binatang nakasuot ng kupas na t-shirt. Sige na, bayaran mo na lang para matapos na to, wika ni Berto. Inilahad niya ang kanyang palad, isang malinaw na senyales na pera ang tanging solusyon. Nag-aalangan ang binata, ang mga mata nito'y nagluluha. Agad na nakaramdam ng pandidiri si Elena. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa mga tiwaling pulis na nagsasagawa ng tikotong. Ngunit ang makita ito ng harapan ay dahan-dahang nagpaalab sa kanyang galit. Lumapit siya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. May maipapakita ba kayong mission order para sa checkpoint na ito? Lumingon si Berto. Ang tingin niya ay matalim. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang alagad ng batas na dapat igalang. Anong pakialam mo? Maikli niyang sagot. Mababa ang tono ng kanyang boses, ngunit puno ito ng pagbabanta. Ang mga kasamahan niya ay nagsimulang mabahala. Nakikita nila mula sa unipormeng suot ni Elena na hindi siya ordinaryong tao. Siya ay isang sundalo. Hindi isang sibilyan na madaling takutin. Si Berto mismo ay nagsimulang makaramdam ng pagkailang, ngunit sinubukan niyang manatiling malamig. Hindi umatras si Elena. Nakita niya ang kaba sa mukha ng iba pang mga pulis at lalo siyang nakumbinsi na ito ay isang iligal na operasyon. Binalingan niya ang binatang kausap kanina ni Berto at marahang nagsalita, "Huwag kang matakot. Kung talagang opisyal itong checkpoint, obligado silang magpakita ng dokumento. Kung wala, ginagamit lang nila ang kanilang posisyon para sa sarili nilang kapakanan." Naging tensyonado ang paligid. Ang hangin ng tanghali ay tila nagdadala ng bigat ng kawalang katarungan na nagsisimula ng maipon. At alam ni Elena na ang unang hakbang sa pagbubunyag ng lahat ng ito ay nagsimula na. Tumayo ng tuwid si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Berto. Alam na alam niya ang estilo ng mga taong tulad nito, mga tiwaling opisyal na ginagamit ang uniforme para pagtakpan ang kanilang kabulukan.
Matapos hindi makakuha ng sagot sa kanyang tanong tungkol sa mission order, inulit niya ito ng may mas malakas na boses. Nasaan ang mission order nyo? O baka naman dahilan nyo lang to para mangotong ng mga mamamayan? Sandaling natahimik si Berto, nanliit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon, ngunit nagsimula ng magdilim ang kanyang paningin. Alam niyang kung patuloy siyang didiinan ni Elena, lahat ay maaaring mabisto. Sa malamig na tono, sa wakas ay sumagot siya, sinabi ko nang wala kang pakialam dito. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Kahit sinubukan niyang itago ito sa likod ng aroganting kilos, hindi na tinag si Elena. Sanay na siyang makakita ng ganitong pag-ugali sa larangan. Alam niyang habang nagiging mas arogante ang isang tao, mas marupok ang kanyang posisyon. Humakbang siya palapit, sapat na ang lapit para sila lang dalawa ang magkarinigan. Eksakto, dahil pakialam ko ito. Ako ay isang mamamayan na may karapatang malaman kung ano ang basehan ninyo para pahintuin ang mga tao sa kalsada ng ganito. Sa kanilang paligid, nagsimulang uminit ang sitwasyon. Ilang mamamayan ang nanatiling nakatayo. May ilan na nagsimulang mag-video mula sa malayo. Ang ibang mga pulis ay tila hindi mapakali. Paminsan-minsan ay sumusulyap sila kay Berto na parabang naghihintay ng hudyat. Ngunit si Berto mismo ay nagsisimula ng mawala ng kontrol. Nakakaramdam siya ng matinding pressure at lalo siyang nagagalit. Hindi siya sanay na kinukwestiyon ng kahit sino, lalo na ng isang babae. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Huwag kang magmarunong dito, bulong niya, ang kanyang boses ay paos at puno ng galit. Hindi umatras si Elena. Bahagya pa siyang umiti. Hindi isang mapagmataas na ngiti, kundi isang ngiti mula sa isang taong sigurado na nasa tama siya. Alam niya na sa bawat segundong lumilipas, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Berto, lalo lamang napapatunayan na iligal ang lahat ng ito, at handa na siyang dalhin ang usapin sa mas mataas na antas. Nawalan na ng pasensya si Berto. Namula ang kanyang mukha, nanigas ang kanyang katawan, at naging hindi regular ang kanyang paghinga. Sanay siyang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbabanta at matatalim na tingin. Ngunit ngayon ay iba. Ang nasa harap niya ay hindi isang ordinaryong mamamayan na madaling takutin. Ito ay isang sundalo, babae man, ngunit mas matatag kaysa sa anumang pisikal na pananakot o arogansya. Sinabi ko nang huwag kang magmarunong, sigaw ni Berto habang dinuduro si Elena. Sino ka ba sa tingin mo dito? Teritoryo ko 2. Hindi natukso si Elena na gumanti ng masasamang salita. Tinitigan niya lamang si Berto ng may malamig at kontroladong tingin. Alam niyang sinusubukan ni Berto na takpan ang kanyang takot sa pamamagitan ng galit. Ngunit alam din niya na kapag gumawa ng pisikal na aksyon si Berto, iyon na ang magiging hudyat ng pagbabago ng lahat. At tama nga ang kanyang hinala. Walang anumang babala, biglang humakbang si Berto at itinulak ang dibdib ni Elena gamit ang dalawang kamay. Malakas ang pagkakatulak na iyon, sapat para tumilapon ang helmet na hawak niya sa kanyang braso at mawalan siya ng balance bago tuluyang bumagsak sa mainit na aspalto. Nagbago ang kanyang mukha, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Galit dahil sa oras na tumatakbo, dahil sa kanyang inang naghihintay, at dahil sa kanyang serbisyo na naabala ng isang tulad ni Berto. Dahan-dahang bumangon si Elena, pinagpagan ang alikabok sa kanyang uniforme. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nilapitan niya si Berto ng walang pag-aalinlangan. At sa mababang boses ngunit puno ng determinasyon, sinabi niya, kung ganoon, hindi pa tapos ang usapan natin. Alam niya na hindi na ito tungkol sa kanya o sa illegal na checkpoint ngayon. Ito ay tungkol sa katarungan at handa siyang ilantad ito. Nakatayo pa rin si Berto na nakaumbok ang dibdib. Hinihingal siya. Ang kanyang mga mata ay naghahalo ang galit, kaba, at isang uri ng pagsisisi na hindi pa niya kayang aminin. Sa kanilang paligid, ang lahat ay tila natigilan, ang mga mamamayang napahinto, ang mga kasamahan ni Berto na nakatayong alanganin, hanggang sa marahang pag-ihip ng hangin sa mga puno sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi nagpakita si Elena ng anumang senyales ng takot o pagkatalo. Bumangon na siya mula sa pagkakabagsak at ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang tingin ay tumatagos, diretsong nakatutok sa mga mata ni Berto.
Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, humakbang si Elena at hinawakan ang kwelyo ng uniforme ni Berto gamit ang dalawang kamay. Hindi ito isang simpleng tulak, kundi isang mahigpit na pagkakahawak na bahagyang nag-angat sa katawan ni Berto mula sa kanyang kinatatayuan. "Huwag mo na akong hahawakan ulit," sabi niya ng mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Mababa ang kanyang boses, ngunit ang bawat salitang lumabas ay tila tumatama na parang kabog ng dibdib. Walang maraming salita, hinila ni Elena ang katawan ni Berto patungo sa patrol car na nakaparada hindi kalayuan. Gamit ang likas na galing ng isang sundalo, idiniin niya ang likod ni Berto hanggang sa tumama ito sa salamin sa likuran ng sasakyan. Narinig ang malakas na kalabog na sinundan ng isang maikling daing mula kay Berto na nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng kanyang kayabangan. Kung ganoon, bulong ni Elena na may malamig na boses, magiging mahaba ang usapang ito. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pinipigilang galit, ngunit mayroon ding matibay na determinasyon. Alam niya na hindi lang ito tungkol sa kanya o sa kanyang inang may sakit. Ito ay tungkol sa integridad, sa dangal at sa paggalang sa batas. At hindi niya hahayaan si Berto o sinuman na labagin iyon ng walang kahihinatnan. Nayanig si Berto. Ang kanyang katawan ay nakadikit pa rin sa salamin ng kotse. Sumasakit ang kanyang likod dahil sa diin na kanyang natanggap. Ang kanyang mukha na dating puno ng galit ay nagsimula ng magpakita ng takot. Nararamdaman niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Si Elena ay hindi lamang walang takot, kundi malinaw na may kontrol sa sarili at lakas para pamunuan ang takbo ng mga pangyayari. "Pipasensya na," sabi ni Berto na may nanginginig na boses. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin ng diretsyo kay Elena, kundi bahagyang nakayuko. Ito ang unang pag-amin na nagkamali siya, kahit pa lumabas ito sa bibig ng isang taong mas takot sa kahihinatnan kaysa sa tunay na pagsisisi sa kanyang ginawa. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang kanyang pagkakahawak, na para bang binibigyan ng espasyo si Berto para mapagtanto na hindi sapat ang paghingi ng tawad. Itiniklop niya ang kanyang mga braso sa dibdib at nagsalita, "Hindi sapat ang pasensya. Kailangan mong panagutan ang ginawa mo ngayong araw, sa akin, sa mga mamamayan, at sa institusyong ginagamit mo para sa pansariling kapakinabangan." Ang mga kasamahan ni Berto na nakatayo sa likuran ay lalong nabahala. Hindi sila nangahas na lumapit at hindi rin sila nangahas na umatras. Sa kanilang mga ekspresyon, malinaw na ayaw nilang madamay sa problemang ito. Ngunit hindi sila hahayaan ni Elena na makalusot ng ganoon na lamang. Alam niyang ang pananahimik habang gumagawa ng mali ang iyong nakatataas ay katumbas na rin ang pagiging bahagi ng kasalanan. Tinitigan niya isa-isa ang mga mukha ng mga tiwaling pulis bago niya kinuha ang kanyang cellphone. Nanatiling matatag ang kanyang kamay kahit papuno pa rin ng adrenaline ang kanyang katawan. Alam niya na ang susunod na hakbang ay ang pagdaan sa tamang proseso ng batas at handa siya para doon. Tinitigan ni Elena ang screen ng kanyang cellphone sandali. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri, pinipindot ang ilang numero. Ang pangalang hinahanap niya ay nasa kanyang listahan na ng mga kontak, ang direktang numero ng isang mataas na opisyal sa Internal Affairs Service, VIF, ng Alam niya na kung gusto niyang maresolba ang problemang ito ng propesyonal at malinaw, kailangan niyang isama ang may otoridad na magparusa sa mga lumalabag sa etika. Hindi nagtagal ang tawag. "Hello, anong maitutulong ko?" Isang malalim na boses mula sa kabilang linya ang maririnig, kalmado ngunit may halong pag-iingat. "Colonel Reyes, si Corporal Elena po ito mula sa Special Forces ng Philippine Army," sabi niya na may matatag na tono. Kahit papuno ng emosyon ang kanyang katawan, nasa isang lokasyon po ako ng illegal na checkpoint na isinasagawa ng ilang pulis. Ang isa sa kanila ay kakatulak lang sa akin at tila sangkot sa pangungutong sa mga mamamayan. Sandaling natahimik si Colonel Reyes at pagkatapos ay naging maseryoso ang kanyang boses. "Nasaan ang posisyon mo ngayon?" Maikli at malinaw na sinabi ni Elena ang address at tinatayang lokasyon ng pangyayari. Alam niya na bawat segundo ay mahalaga. Hindi lang dahil naghihintay pa ang kanyang ina, kundi para hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga salarin na itago ang ebidensya o tumakas. Matapos ibaba ang tawag, itinago ni Elena ang kanyang cellphone at muling hinarap si Berto at ang kanyang mga kasamahan. Matalim ang kanyang mga mata, tuwid ang kanyang tindig.
Maghihintay kayo dito, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Paparating na ang team mula sa V. Napalunok si Berto ng may kahirapan. Lalo siyang namutla. Alam niyang hindi ito biro. Aabot ang usaping ito sa kanilang mga nakatataas at ang kahihinatnan ay tiyak na mas mabigat pa kaysa sa isang simpleng sermon. Nagsimulang gumalaw ang araw patungong kanluran. Ang matinding sikat nito ay unti-unting humina. Ang hangin na kanina ay mainit ay bahagyang lumamig. Ngunit hindi para kay Berto at sa kanyang mga kasamahan. Nakatayo pa rin sila sa kanilang pwesto. Ang kanilang mga katawan ay tensyonado, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita o umalis sa lugar. Alam nilang lahat na ang kanilang ginawa ngayon ay hindi na lamang simpleng paglabag sa procedure. Ito ay isang paglabag sa etika na maaaring sumira sa kanilang mga karera. Hindi nagtagal matapos ibaba ni Elena ang telepono, nagsimulang marinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Dalawang itim na sasakyan na walang anumang marka ang dahan-dahang pumasok sa lugar ng iligal na checkpoint. Bumukas ang pinto sa likuran at 4 na miyembro ng IHI ang bumaba na may seryosong mga hakbang at walang ekspresyon sa mukha. Sa likuran nila, isang mataas na opisyal ang lumabas mula sa unahang sasakyan, si Colonel Reyes, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, may matipunong pangangatawan at matalas na mga matang agad na sinuri ang buong lugar. Corporal Elena, tawag ni Reyes habang lumalapit. Ligtas ba ang lahat? Tumango si Elena. Opo, Colonel. Nandito pa silang lahat. Naipaliwanag ko na ang sitwasyon sa telepono. Inilipat ni Reyes ang kanyang tingin kay Berto at sa mga kasamahan nito. Malamig ang kanyang tingin, tulad ng isang hukom na nakakita sa akusado na pumasok sa korte. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Sapat na ang makita ang takot sa mukha ng mga pulis para malaman kung sino ang may sala. Dadalhin kayong lahat sa headquarters para sa interogasyon, sabi ni Reyes na may mababang boses ngunit puno ng otoridad. Agad na kumilos ang team ng V. Ginabayan si Berto at ang kanyang mga kaibigan patungo sa sasakyan. Lumingon sandali si Berto kay Elena. Ang pagsisisi at takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang patawad. Aabuti ng usaping ito ang ugat nito. Matapos dalhin ng V team si Berto at ang kanyang mga kasamahan, nagsimulang tumahimik ang lugar. Ang mga mamamayan na naging biktima ng iligal na checkpoint ay isa-isang umalis na may magaan na pakiramdam na para bang nakalaya mula sa isang hindi nakikitang bigat. Sandaling tumayo si Elena, huminga ng malalim. Nanatiling tensyonado ang kanyang katawan, ngunit unti-unting napalitan ng ginhawa ang galit. Ang kanyang tungkulin ngayong araw ay natapos na, kahit papaano sa bahaging kaya niyang gawin. Tiningnan niya ang kanyang helmet na tumilapon kanina nang itulak siya ni Berto. Kinuha niya ito, pinunasan ang kaunting alikabok, at isinuot muli sa kanyang ulo. Ang kanyang trail bike ay maayos pa ring nakaparada sa gilid ng kalsada. Alam niyang naghihintay pa ang kanyang ina. Hindi na dapat masayang pa ang oras. Salamat sa pagtindig para sa amin, sabi ng binatang nakasuot ng kupas na t-shirt na hinarang kanina ni Berto. Mahina ang kanyang boses, puno ng paggalang. Ako. Hindi ako nangahas lumaban pero ikaw, matapang ka. Tinitigan siya ni Elena sandali at bahagyang umiti. Huwag mong hayaang talunin ng takot ang katarungan, maikli niyang sagot. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang motor, pinaandar ang makina at umalis ng may mahinahong bilis. Nagsimulang maging kulay kahel ang langit. Halos lumubog na ang araw. Ang mga kalsada ng syudad ay napuno na ng mga ilaw na nagsisimula ng sumindi. At si Elena, kahit pagod, ay naramdaman na ngayong araw ay higit pa sa pag-uwi para bisitahin ang inang maisakit ang kanyang nagawa. Ipinagtanggol niya ang mga prinsipyong kanyang pinaninindigan, ang katotohanan, katarungan, at dangal bilang isang sundalo at mamamayan. Kinabukasan, nanatiling tensyonado ang sitwasyon sa headquarters ng V. Si Berto at ang kanyang mga kasamahan ay sumailalim sa isang serye ng masusing investigasyon simula pa noong nakaraang gabi. Malungkot ang kanilang mga mukha. Ang mga katawan na dati buong pagmamalaking suot ang uniforme na may pakiramdam na hindi sila saklaw ng batas ay nakayuko na lamang sa katahimikan.
Isinagawa ang isang closed-door hearing para sa kanilang Code of Ethics. Ngunit ang resulta ay hindi na pinag-aalinlangan. Lahat sila ay napatunayang nagkasala ng mabigat na paglabag sa mga alituntunin ng propesyon. Agad na ipinataw ang parusa. Pagbaba ng ranggo, pagtanggal sa kanilang kasalukuyang unit, at paglipat sa isang malayong probinsya na malayo sa sentro ng syudad. Hindi namin bibigyan ng puwang ang mga tiwaling opisyal na dumudungi sa dangal ng institusyon, sabi ni Colonel Reyes nang basahin ang pinal na desisyon. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng kahulugan. Tinitigan niya isa-isa ang mga mukha ng mga nagkasala na para bang nais niyang iparating na hindi ito ang katapusan ng kanilang pagkatuto, kundi simula ng mga kahihinatnan na dapat nilang harapin. Ilang oras matapos ang hearing, isang malaking pormasyon ang isinagawa sa bakura ng lokal na police headquarters. Ang lahat ng miyembro ay nagtipon, kasama ang mga opisyal at staff. Sa gitna ng field, isang police general na nagngangalang Santos ang tumayo sa harap ng hanay. Malakas ang kanyang boses. Sana ay makinig kayong lahat ng mabuti, sabi niya. Si Berto at ang ilang kasamahan niya ay tinanggal na sa kanilang posisyon dahil sa pagsasagawa ng iligal na checkpoint at pangungutong. Ito ay isang aral para sa ating lahat. Walang lugar para sa korupsyon, walang tolerance para sa arogansya. Ang pulis ay tagapagtanggol ng mamamayan, hindi mandaragit. Bilang pagtatapos, ipinahayag ni General Santos ang kanyang mataas na pagpapahalaga sa militar, lalo na sa Special Forces, para sa partisipasyon at katapangan ng kanilang miyembro sa pagbubunyag ng kaso. Direkta pa niyang ipinahayag ang pasasalamat kay General De Leon, ang pinuno ng lokal na unit ng Special Forces. Kung hindi dahil sa katapangan ng isang sundalong tulad ni Corporal Elena, maaaring magpatuloy ang problemang ito nang hindi nabubunyag. Salamat sa dedikasyon at integridad na ipinakita ng miyembro ninyo. Sa gayon, nagsimula na ang unang hakbang tungo sa pagpapabuti ng imahe ng institusyon. At kahit mahaba pa ang proseso, ang araw na iyon ay naging isang mahalagang sandali kung saan ang katotohanan ay sa wakas ay nanaig. Tanghaling tapat, at ang sikat ng araw ay tila walang awa sa sinumang nasa labas. Isang maliit at hindi gaanong dinaraanan na kalsada, na karaniwang maingay sa mga motor at busina, ay ngayon ay tahimik na parang isang abandonadong bayan. Walang mga estudyanteng dumaraan, walang mga tricycle driver na nag-aabang, at maging ang hangin ay tila nag-aatubiling dumaan. Tanging alikabok lamang ang paminsan-minsang lumilipad, dala ng init mula sa aspaltong ilang oras ng binilad sa araw. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang pangalan niya ay Paco, ngunit walang opisyal na paliwanag kung bakit siya naroon. Hindi siya bahagi ng isang opisyal na checkpoint o anumang operasyon ng pulisya. Ito ay sarili niyang inisyatiba. Isang gintong pagkakataon para samantalahin ang kakulangan ng superbisyon at ang kahinaan ng publiko. Itinuring niya ang sarili bilang nag-iisang otoridad sa kalsadang iyon. Tila isang hukom at berdugo para sa sinumang dadaan. Ilang sandali pa, isa-isang nagsimulang dumaan ang mga motorista. Naglalakbay sila ng walang hinala. Ngunit pagdating nila sa harap ni Paco, sapilitan silang pinahihinto. Gamit ang matigas na kilos at mapanintimida na tingin, hinihingi niya ang mga papeles ng sasakyan. Alam niyang walang opisyal na checkpoint sa araw na iyon. Hindi tiket ang kanyang habol, kundi mabilisang perang pang-areglo na diretso sa kanyang bulsa. Walang pakialam kung ang motorista ay isang arawang manggagawa o isang estudyanteng nagmamadali para sa klase, lahat ay pare-pareho sa kanya. Tila nasiyahan si Paco. Kalmado ang kanyang mukha na para bang walang ginagawang mali. Ipinagpatuloy niya ang kanyang iligal na gawain nang may tiwala sa sarili, sigurado na walang sinumang mangangahas na lumaban sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang tadhana ay naghahanda ng magpadala ng isang pangunahing tauhan na magbabago sa lahat. Isang taong hindi lamang matapang, kundi mayroon ding lakas ng loob at kapangyarihan para itaguyod ang tama laban sa mali. Patuloy na nakatayo si Paco sa gitna ng daan, may matatag na hakbang at blangkong mukha, na para bang walang ginagawang kasalanan. Kahit walang anunsyo ng checkpoint, walang patrol car na nakaantabay, at wala man lang kasamang ibang pulis, kumikilos siya na parang isang opisyal na alagad ng batas. Bawat motoristang dumaan ay agad niyang pinahihinto, sinusuri ang mga dokumento,
o mas tamang sabihing, pinapahiya sa mga walang kwentang tanong at pagbabanta ng tiket. Ngunit alam ng lahat na hindi ito tungkol sa batas trapiko, ito ay tungkol sa pera. Paminsan-minsan ay umiiling siya, nagkukunwaring may nakitang paglabag. Medyo marumi ang plaka, medyo pudpod ang gulong, o paso na ang rehistro. Lahat ay maaaring gawing dahilan para impound ang motor at humingi ng pera para ayusin ang problema. Ngunit ang katotohanan, walang record ng paglabag, walang tiket, at walang lugar para sa mga ebidensya. Tanging ang bulsa ng kanyang uniforme ang unti-unting lumulobo habang tumatagal. Karamihan sa mga dumaraan ay sumusuko na lamang. Wala silang pagpipilian kundi magbayad ng hinihinging halaga para makapagpatuloy sa kanilang biyahe. May ilan na marahang nagprotesta, ngunit natitigilan kapag nakita na ang talim ng kanyang mga mata. Sanay na si Paco na basahin ang takot ng mga tao. Alam niya kung sino ang kaya niyang takutin sa isang tingin lang. Alam niya kung sino ang agad na mag-aabot ng pera nang walang maraming tanong. Sa isang tahimik na sitwasyon tulad nito, ang takot ay isang mabisang sandata. Ngunit sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Ang hangin na kanina'y tahimik ay tila nagsimulang gumalaw. Ang tunog ng isang trail bike mula sa malayo ay bumasag sa katahimikan. Lumitaw si Ria mula sa isang kanto na may tuwid na tindig, helmet sa ulo, at isang aura ng kahinahunan, ngunit may diin naramdam kahit sa malayo. Iba siya sa mga karaniwang motorista. Ngunit para kay Paco, isa lamang siyang babaeng may mahabang buhok na mukhang ordinaryong sibilyan. Bukas pa rin ang pagkakataon para sa kanya. Sa kasamaang palad, nagkamali siya ng pagtantya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay hindi isang taong madaling takutin. Dahan-dahan ngunit tiyak na pinatakbo ni Ria ang kanyang motor, hinahati ang init ng aspaltong nakabilad sa araw. Ang military trail bike na kanyang sinasakyan ay mahinahong gumagalaw, paminsan-minsan ay bahagyang tumatalon sa mga hindi pantay na bahagi ng kalsada. Ang kakaibang tunog ng tambutso nito ay maririnig pa rin sa gitna ng hangin. Katatapos lamang niya sa isang field assignment at pauwi na. Hinihintay na siya ng kanyang ina sa bahay para sa tanghalian, isang bihirang pagkakataon na mahirap niyang makuha dahil sa kanyang abalang tungkulin bilang isang intelligence operative ng Special Forces. Nakatakip ang kanyang mukha ng helmet, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na nakatuon. Wala siyang balak na maghanap ng gulo sa araw na iyon. Wala siyang intensyong huminto o masangkot sa mga hindi kinakailangang bagay. Ngunit pagdating niya sa isang kanto, nagsimula siyang bumagal. Sa unahan ay may isang lalaking nakaunipormeng pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada. Malayo pa, ngunit agad na umilaw ang kanyang instinct. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagtayo ng lalaking iyon. Masyadong kampante para sa isang opisyal na checkpoint, masyadong tiwala sa sarili para sa simpleng pagtupad ng tungkulin. Sa huli, huminto ang kanyang motor ilang metro mula kay Paco. Hindi nagmamadali si Ria na bumaba. Nanatili siyang nakaupo sa motor, ang kanang kamay ay nakahawak pa rin sa manibela, habang ang kaliwang kamay ay handang dumukot sa kanyang sling bag. Ang puting helmet niya ay nagtatago sa kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw na mapagmatsyag. Nababasa niya ang sitwasyon. Hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Walang patrol car, walang kasama, at hindi formal ang proseso. Isa lamang itong tiwaling opisyal na ginagamit ang uniforme para manloko. Kahit pagod at gustong makauwi agad, nanatiling kalmado si Ria. Hindi siya tatakbo sa isang komprontasyon kung kinakailangan. Siya ay isang sundalong sinanay na harapin ang anumang uri ng pressure, pisikal man o mental. Sa matatag na paghinga at handang katawan, sinimulan niyang ihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Ngayong araw, gusto lamang niyang umuwi, ngunit kung kinakailangan, handa siyang maging tagapagtanggol ng katotohanan. Nanatili si Ria sa ibabaw ng kanyang trail bike, hindi nagpapakita ng anumang senyales na bababa siya o aalisin ang kanyang helmet. Dahan-dahang lumapit si Paco, tila sinusubukan pa ring basahin ang sitwasyon. Sanay na siyang humarap sa mga motoristang kinakabahan, natatakot, at nanginginig pa sa pagkakita pa lamang sa kanyang uniforme. Ngunit ngayon ay iba. Mayroong kakaiba sa katahimikan ni Ria na nagdulot sa kanya ng bahagyang kaba. Hindi takot, kundi isang kutob. Ang tingin ng babaeng iyon, kahit pamula lamang sa siwang ng helmet, ay tila tumatagos.
kalmado ngunit puno ng kontrol. Sinubukan ni Paco na simulan ang dati niyang ginagawa. Hiningi niya ang mga papeles ng sasakyan gamit ang isang kilos ng kamay na pilit na ginagawang opisyal at isang tonong pilit. Ngunit doon niya napansin na hindi tulad ng karamihan ang reaksyon ni Ria. Walang pag-aalinlangan, walang mahabang paliwanag para subukang pag-aanin ang sitwasyon. Isang mahinahong kilos lamang habang dinukot niya ang mga dokumento mula sa kanyang bag at iniabot ito ng walang salita. Tinanggap ni Paco ang mga papel, ngunit ang kanyang mga mata ay mas nakatuon sa babaeng nasa harap niya. May pagdududa sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Sa isip ni Paco, nagtatanong siya kung si Ria ba ay tunay na sundalo o nagkukunwari lamang. Ang kanyang ayos ay tila militar, ngunit ang mahabang buhok na nakatali sa likod ay hindi karaniwan para sa isang aktibong sundalo. Bukod pa rito, paanong ang isang sundalo ay magiging ganito kakalmado at hindi nagmamadali? Para kay Paco, iyon ay isang senyales na si Ria ay isang ordinaryong babae lamang na sinusubukang manakot gamit ang kanyang itsura. Ang pag-iisip na iyon ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas ng loob. Nagsimula siyang makaramdam ng kapanatagan at tiwala sa sarili. Kung ito ay isang pag-arte lamang, handa siyang sirain ito. Ngunit hindi madaling matinag si Ria. Ang kanyang tingin ay nanatiling diretsyo, ang kanyang kilos ay nanatiling kalmado, at ang kanyang katawan ay nasa alertong posisyon. Hindi niya kailangang magsalita ng malakas para ipakita kung sino siya. Ang katahimikan ni Ria ay hindi tanda ng takot, kundi ng paghihintay. Paghihintay upang makita kung ang tiwaling pulis sa harap niya ay maisapat na konsensya para mapagtanto ang kanyang pagkakamali, o kung patuloy niyang itutulak ang hangganan hanggang sa mapilitan siyang huminto. Nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang tahimik na kalsada ay ngayon ay puno ng tensyon, tulad ng hangin bago ang isang bagyo. At si Ria, sa kanyang buong kahinahunan, ay handang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Sa wakas ay bumaba si Ria mula sa kanyang trail bike. Ang kanyang mga kilos ay dahan-dahan ngunit puno ng kontrol. Inalis niya ang kanyang puting helmet at isinandal ito sa manibela bago humakbang ng may mahinahon ngunit matatag na mga paa. Blanko ang kanyang mukha, hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na naghahatid ng isang mensahe. Hindi siya mananahimik. Hawak pa rin ni Paco ang mga papeles ng sasakyan, sinusubukang basahin ito ng maigi, kahit alam niyang wala siyang dahilan para pigilan ang babaeng ito. Sa isang mababang boses ngunit malinaw, sinimulan ni Ria na itanong ang tungkol sa opisyal na mission order. Hindi sa galit o mayabang na tono, kundi sa kahinahunan na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat salita. Gusto niyang tiyakin na ang checkpoint na ito ay bahagi ng isang lehitimong operasyon, hindi isang iligal na kilos ng isang tiwaling opisyal na ginagamit ang uniforme para sa pansariling interes. Subalit, hindi agad tumugon si Paco. Tinitigan niya lamang ito, sinusubukang panatilihing malamig ang kanyang ekspresyon kahit pa nagsisimula na siyang mataranta sa loob. Alam niyang walang ahensya ang magpapadala ng mission order para sa isang solo operasyon na tulad nito. Dahil hindi nakakuha ng malinaw na sagot, muling idiniin ni Ria na ang ginagawa ni Paco ay iligal. Walang basehan sa batas, walang sinusunod na proseso at walang transparency. Hindi siya ang unang dumaan sa araw na iyon. At kung hahayaan, patuloy na gagawin ni Paco ang parehong bagay sa iba pang mga motorista. Sa isang ordinaryong sitwasyon, marahil ay ipagpapatuloy na lamang niya ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, sinasabi ng kanyang instinct bilang isang intelligence operative ng Special Forces na ito ang tamang sandali para kumilos, kahit sa pinakamahinahong paraan. Nagsimulang hindi mapakali si Paco. Si Ria ay hindi tulad ng ibang motorista na kaya niyang takutin sa isang tingin lang. Lalo pa siyang nagiging tiwala sa kanyang pagkakakilanlan at posisyon. At iyon ang nagdulot ng panik kay Paco. Hindi sapat para umatras, ngunit sapat para maghanap siya ng ibang paraan para manatiling may kapangyarihan. Nagsimulang maghanap ang kanyang mga mata ng mali, anumang bagay na magagamit niyang dahilan para mapanatili ang kontrol. Kahit pa ang trail bike na minamaneho ni Ria ay isang standard military vehicle na kumpleto sa lahat ng kagamitan at opisyal na dokumento. Ngunit para kay Paco, hindi mahalaga ang mga katotohanan. Ang mahalaga ay ang dominasyon at hindi pa siya handa na sumuko.
Nagpasya si Paco na hindi sumuko basta-basta. Kahit na ipinakita na ni Ria ang kahinahunan at kalinawan sa bawat salita niya, sinubukan pa rin ni Paco na maghanap ng butas. Isang maliit na pagkakamali na maaari niyang palakihin para maging dahilan upang pigilan ang motor. Sinimulan niyang suriin ang sasakyan ng mas maigi, nagkukunwaring isang profesional na traffic officer. Tinitigan niya ang ilaw sa harap, ang tambutso, hanggang sa plaka. Kahit malinaw na napakaalaga ng motor at sumusunod sa pamantayan, hindi katotohanan o batas ang kanyang sandata, kundi pananakot. Sa isang tindig na bahagyang nakaabante, sinubukan niyang ipakita ang kanyang dominasyon. Walang masasakit na salita, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pressure. Gusto niyang gawing hindi komportable si Ria. Gusto niyang mag-alinlangan ito, at marahil ay sumuko na lang at magbigay ng pera para matapos ang usapan. Ngunit ang kanyang kaharap ay hindi isang ordinaryong motorista. Nanatiling kalmado si Ria, tahimik na binabasa ang bawat kilos ni Paco, tulad ng ginagawa niya kapag kaharap ang isang target sa field. Alam ni Ria kung ano ang nangyayari. Hindi na ito tungkol sa checkpoint o paglabag sa trapiko. Ito ay isang pagtatangka ng isang tiwaling opisyal na panatilihin ang kanyang peking kapangyarihan. Kahit kumpleto ang kanyang mga dokumento, valid ang plaka, maayos ang mga papeles, at nasa mabuting kondisyon ang motor. Ngunit walang pakialam si Paco. Para sa kanya, hanggat suot niya ang uniforme, maaari siyang gumawa ng sarili niyang batas. Kahit pa ito ay isang batas na walang basehan. Sa kabila nito, hindi agad nagpakita ng marahas na reaksyon si Ria. Binigyan niya pa rin ng pagkakataon si Paco na matauhan at umurong sa kanyang pagkakamali. Ngunit alam din niya na minsan, ang mga taong tulad nito ay hindi hihinto hanggat hindi pinipilit. At sa paraan ng patuloy na paghahanap ni Paco ng mali, sa paraan ng kanyang pananakot ng walang malinaw na dahilan, napagtanto ni Ria ang isang bagay. Ang tiwaling ito ay hindi hihinto sa salita. Kung gusto niyang patigilin ito, kailangan niyang maging handa na humakbang pa. Nang muling tumayo ng tuwid si Paco matapos suriin ang trail bike, ang kanyang tingin ay hindi na nag-aalinlangan. Sa halip, lalo itong tumigas at puno ng pressure. Tila naubusan na siya ng argumento, ngunit hindi ito naging dahilan para umatras siya. Sa katunayan, nagsimula na siyang mawala ng kontrol sa sarili. Nakatayo pa rin si Ria na may parehong tindig, kalmado, alerto, at hindi nagpapakita ng anumang senyales na susuko. Ngunit para kay Paco, ang kahinahunan na iyon ay isang hamon. Naramdaman niyang minamaliit siya, at iyon ang nagpaalab sa kanyang emosyon. Walang babala, lumapit si Paco at biglang itinulak ang balikat ni Ria. Malakas ang pagkakatulak na iyon, sapat para mawalan siya ng balanse sa mainit na aspalto. Bahagyang gumalaw ang kanyang helmet, ang kanyang katawan ay tumagilid, at sa isang iglap, nagbago ang lahat sa tahimik na kalsadang iyon. Ang hangin na kanina ipuno lamang ng tensyon ay tila sasabog na. Hindi tumugon si Ria sa pamamagitan ng sigaw o galit. Sandali siyang natahimik at dahan-dahang tumayo muli na may kontroladong kilos, tulad ng isang sundalong bumabangon mula sa isang mahirap na posisyon sa isang combat training. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ria, ngunit iba na ang kanyang mga mata. Mas matalim, mas malamig. Hindi na ito tungkol sa illegal na checkpoint o peking lagay. Ito ay naging isang usapin ng dangal, otoridad, at pag-abuso sa kapangyarihan. Marahil inakala ni Paco na ang pagtulak na iyon ay magdudulot ng takot kay Ria o pagsuko. Ngunit nagkamali siya ng malaki. Ang kanyang kaharap ay hindi isang ordinaryong sibilyan. Ito ay isang intelligence operative ng Special Forces, isang babaeng sinanay na harapin ang pisikal at mental na pressure na mas matindi pa rito. At sa huli, lumampas na sa hangganan si Paco. Sa kanyang kayabangan na lalong lumalala, sinubukan niyang atakihin si Ria sa pamamagitan ng isang tuwid na sipa patungo sa kanyang katawan. Ngunit mas mabilis ang reflexes ni Ria. Sa isang likas na kilos na nakatanim na sa kanyang mga kalamnan pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, agad siyang umiwas at gumanti ng isang sipa at isang tiyak na suntok na tumama mismo sa mukha ni Paco. Agad na tumilapon ang katawan ng tiwaling pulis, bumagsak sa semento na may marahang kalabo. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, tuluyang napagtanto ni Paco na kaharap niya ang isang taong lampas sa kanyang kakayahan at kontrol. Nakahandusay si Paco sa semento.
Sinusubukan pa rin ng kanyang katawan na iproseso ang nangyari. Ang sakit mula sa matalim na sipa na tumama sa kanyang mukha ay hindi pa lubusang kumakalat. Ngunit ang gulat at kahihiyan ay nauna nang tumama sa kanya na parang isang malaking alon. Sa paligid niya, ang hangin ay tahimik. Walang tunog ng busina, walang yabag ng mga dumaraan. Tanging ang marahang ihip ng hangin na dumadampi sa mainit na aspalto. Sinubukan niyang bumangon, ngunit natigilan siya nang magsimulang lumapit si Rhea na may matatag na hakbang. Hindi mukhang galit o masaya si Rhea. Blanko pa rin ang kanyang mukha, kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Kahit pa ang kanyang tingin ay malinaw na nagpapakita ng dominasyon, tumayo siya sa tabi ni Paco na bahagya pang nakaupo. At sa isang mababang boses na sapat para marinig sa gitna ng tanghali, sinabi niya, "Intelligence ako. Mula sa Special Forces." Ang tatlong salitang iyon ay sapat na para gumuho ang mundo ni Paco. Nanlaki ang kanyang mga mata, gustong sumagot ng kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Lahat ng peking pagmamalaki, lahat ng tiwala sa sarili na kanyang binuo sa kanyang illegal na checkpoint ay biglang naglaho. Sa isang araw, nakaharap si Paco ng isang kalaban na hindi niya inaasahan. Hindi isang sundalong nakauniporme na may baril sa likod. Hindi rin isang commander na may opisyal na otoridad. Ito ay isang babaeng may mahabang buhok na nakatali, may helmet sa kamay, at isang diwa ng pakikipaglaban na mas mataas pa kaysa sa anumang titulo o uniporme. At siya, isang tiwaling pulis na may masamang intensyon, ay wala ng dahilan para lumaban o magpanggap. Ang natitira na lamang ay pagsisisi, takot at malalim na kahihiyan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Rhea para magsaya sa kanyang tagumpay. Alam niyang hindi ito tungkol sa ego o paghihiganti. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Sa isang profesional na kilos na karaniwan niyang ipinapakita sa kanyang tungkulin, sinimulan niyang gawin ang susunod na hakbang, ang pagtawag sa mga otoridad. Habang si Paco ay nakaupo pa ring nanghihina, binuksan na ni Rhea ang kanyang cellphone at pinindot ang call button. Malinaw at kalmado ang kanyang boses nang simulan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Walang galit, puro katotohanan. Walang drama, isang ulat lamang. Dahil para sa isang sundalo, ang tungkulin ay nagsisimula kapag may problema at natatapos lamang kapag naibalik na ang katotohanan. Ilang minuto matapos gawin ang tawag, nagsimulang marinig ang sirena mula sa malayo. Isang patrol car na kulay asul at puti ang mabilis na dumating sa lokasyon. Ang mga kumikislap na ilaw nito ay sumisira sa init ng tanghali. Nakatayo pa rin si Rhea malapit sa kanyang trail bike, habang si Paco ay nakaupo at tulala sa semento. Ang kanyang katawan ay nanlalambot na parang isang taong kagigising lang mula sa isang masamang panaginip. Dalawang pulis ang bumaba mula sa sasakyan. Seryoso ang kanilang mga mukha. Ang kanilang tingin ay agad na napunta kay Paco. Isang kasamahan. Ngunit ngayon ay nasa isang napakaibang posisyon. Walang anumang protesta mula kay Paco nang siya ay pusasan at pasakayin sa likod ng patrol car. Lahat ng kanyang kilos ay pasibo na para bang wala na siyang lakas para lumaban pa. Alam niyang hindi ito isang simpleng sermon o babala. Ito na ang katapusan ng kanyang peking karera bilang isang alagad ng batas. Sa loob ng sasakyan, nakayuko lamang siya, tinitingnan ang sariling refleksyon sa madilim na salamin. Ang dating imahe ng isang taong may tiwala sa sarili, mayabang, at pakiramdam ay hindi kayang galawin ng batas, ay isa na lamang anino. At lahat ng iyon ay gumuho dahil sa sarili niyang pagkakamali. Samantala, nagbigay si Rhea ng maikling ulat sa mga pulis na dumating. Ipinaliwanag niya ang kronolohiya ng malinaw at kalmado, walang dagdag na emosyon o paninisi. Ang mga katotohanan ay isa-isang inilahad, kumpleto sa mga dokumento ng sasakyan at tala ng oras ng pangyayari. Nakikinig ang mga pulis na may hindi magandang ekspresyon. Hindi lang dahil tungkol ito sa isang tiwaling miyembro ng kanilang institusyon, kundi dahil ang nag-abuso sa kapangyarihan ay napahinto ng isang babaeng miyembro ng militar, hindi ng sarili nilang internal na mekanismo. Kinabukasan, isang internal na pagdinig ang isinagawa sa headquarters ng pulisya. Nakaupo si Paco sa interrogation room, suot ang karaniwang damit ng mga sumasailalim sa prosesong pandisiplina. Ang mga ebidensya ay nakalap. Ang CCTV footage mula sa isang kalapit na tindahan ay sinuri, at ang ulat ni Rhea ang naging isa sa mga pangunahing basehan sa desisyong ipapataw.
Matapos ang ilang oras na pagdinig, ang opisyal na desisyon ay ginawa. Si Paco ay napatunayang nagkasala ng pag-abuso sa kapangyarihan, pangingikil at pananakit. Isang mabigat na parusang pandisiplina ang ipinataw, kasama na ang pagtanggal sa kanyang posisyon at pagbawi sa lahat ng kanyang mga karapatan bilang pulis. Sa araw na iyon, ang tahimik na kalsada ay naging saksi sa isang eksena ng kawalang katarungan, ngunit naging saksi rin kung paano sa huli ay nanaig ang katotohanan. Ang mga araw pagkatapos ng internal hearing, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa insidente. Hindi lamang sa loob ng pulisya o militar, kundi maging sa publiko. Nagsimula ito sa isang empleyado ng tindahan na nakasaksi sa pangyayari at pagkatapos ay sa isang staff ng CAFE na nakapag-video sa huling bahagi ng insidente. Ang maikling video ni Rhea habang nagbibigay ng ulat sa mga pulis, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit kalmado, ay naging viral sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, libu-libong tao na ang pinag-uusapan ito. Isang babaeng nakaunipormeng kamuplase na naglakas loob na patigilin ang isang tiwaling pulis gamit lamang ang kahinahunan at galing sa pakikipaglaban. Hindi maaaring baliwalain ng FFE ang napakalaking reaksyon ng publiko. Sa huli, gumawa sila ng opisyal na hakbang upang tapusin ang kaso ng may transparency. Isang press conference ang isinagawa sa city headquarters na pinangunahan mismo ng hepe ng pulisya. Sa harap ng mga kamera at dose-dose ng mga mamamahayag, nagpahayag siya ng formal na paghingi ng paumanhin para sa ginawa ng kanilang tiwaling miyembro na dumungis sa pangalan ng institusyon. Ipinahayag din niya ang kanyang buong paghanga kay Rhea, hindi lamang bilang isang sundalo, kundi bilang isang mamamayan na nagmamalasakit sa pagpapatupad ng batas at katarungan. Inimbitahan si Rhea na dumalo sa press conference. Kahit hindi siya humingi ng parangal o pagkilala, dumating siya na may parehong kilos tulad ng dati. Mapagkumbaba, propesyonal at walang drama. Tinanggap niya ang isang plaque ng pagkilala mula sa SFE na may bahagyang ngiti at pagkatapos ay umalis sa silid ng walang maraming salita. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa papuri o atensyon ng media. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama sa tamang oras at nagkataong nasaksihan ito ng mundo. Ang kwentong ito ay patuloy na umalinggaw sa loob ng maraming linggo. Ibinabahagi pa rin ito ng mga netizen sa social media. Tinatalakay ito ng mga analyst mula sa legal hanggang sa gender perspective. At maging sa ilang paaralan, ginawa itong halimbawa sa mga aralin tungkol sa pagkatao. Si Rhea mismo ay malamang na bumalik na sa kanyang regular na gawain bilang isang intelligence operative ng Special Forces, malayo sa atensyon at parangal. Ngunit mula sa likod ng kanyang puting helmet, mula sa likod ng kanyang tahimik na mga hakbang sa mainit na sementong iyon, nag-iwan siya ng isang napakalinaw na mensahe na ang katapangan ay walang tiyak na anyo at na kahit sino. Kasama